Good morning po sa inyo lahat. Mukhang dadagdagan po tayo linggo-linggo at salamat sa Panginoon at bumaba po na yung level ng COVID, no? At hopefully before the year end, no, ay maging normal na po ang lahat, no? At sabi ng kapatid kanina ay patuloy tayong manalangin at doon sa mga nag-aspire na minsan pa ay magkasama-sama tayo, magkatipon-tipon tayo sa isang maghapong pagtitipon, ay sana matuloy yung ating camp, no? Ito po ay isang paraan din ng Diyos para tayo ay makonsolidate, no? So tayo po ay mapasok na naman sa buwan ng Nobyembre, no? At siyempre binabati ko muna yung mga ating kapatid sa Paisawan, sa Malabon, sa kabuuan ng Bagong Baryo, doon sa mga hindi nakarating at manunod na lamang mamaya sa channel na ito, no? Doon sa mga YouTuber, good morning po sa inyo lahat, no? Good morning din sa lahat ng mga kapatid na kay Kristo, no? Bago tayo magsimula ay hayaan yung itungon niyo muna yung mga ulo at manalangin po tayo ng taimtim, no? Ama naming lumikha ng lahat ng bagay, pinagmumula ng liwanag at karunungan, salamat sa iyong pagtawag sa amin sa pananampalataya, sa pagtatanim ng iyong salita sa aming mga puso at pagpapalaya sa amin mula sa mga kasalanan. Salamat din na tinawag mo ang iyong lingkod sa gawain ito, sa pagbibigay ng kakayanang magturo ng iyong salita at ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. Batid ko na wala akong sapat na kakayanan upang ihatid ang isang bagay na mahalaga, ang magandang balita na walang kasing halaga. Salamat sa pagbibigay mo ng pribilehiyong maihatid ko sa iyong mga minamahal ang inihanda mo noong una pa man. Sumaakin nawang palagi ang iyong pagpapala, hayaan na ang sinag ng iyong liwanag ay tumago sa dilim ng aming pangunawa. Bigyan mo kami ng tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo kami ng kalinawan sa pangunawa at pagpapahayag ng mga katotohanan ng iyong salita. Naway maihatid ko ng buong liwanag sa iyong buong sambahayan ang iyong salita sa pamamagitan ng gawain ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon, no? Binabati ko yung mga ngayon lang nakarating, no? Salamat sa Diyos at kayo ay nakarating na rin, no? So, napakahalaga po ng ating paksa ngayong umaga, no? Ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng born again, no? Alam din yung lahat yan, no? Ang salitang born again ay nagsimula po yan sa isang pangyayari sa Bagong Tipan kung saan ay kausap ng ating Panginoong Hesus ang isang Hudyong Pariseo, kung matatandaan ninyo na ang pangalan ay Nicodemo. Ang katawagang born again ay madalas na nami-misinterpret, no, ng marami. Kung titingnan natin ang pangunahing pakahulugan nito, matutuklasan natin na hindi ito tungkol sa physical na kapanganakan, kundi ito ay tungkol sa isang tao na nakaranas ng spiritual na kapanganakan, no? Ito ay isang karanasan matapos tanggapin si Jesus. Yan po yun po yung experience. So ang isang na born again ay nagkaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos, no? Ang mga katuruan ng Kristyanismo ay naging totoo sa buhay niya, no? Hindi lamang sa isip. Kahit hindi naunawaan ng isang tagamasid ang lahat ng mga nangyayari doon sa iyo, no? Nakikita niya ang makabuluhang nagaganap na pagbabago sa buhay ng isang taong na born again. Meron na pong change of life, no? So habang lumalaon, patuloy na nagaganap po ang pagbabagong ito. Kaya lang, kalaunan, tila huminto ang pagbabagong ito, no? Bakit kaya? Well, siguro, hindi ito gaano binigyan ng mataas na pagpapahalaga ng tao. Now, to summarize these questions, no, kailangan magtanong ang bawat isa sa atin na nagsasabing born again siya. Ano ang nangyari sa akin? Ano ba ang kahulugan nito? Sino nga ba ang tinanggap ko? At ano ang ginawa ko? Ano ang mga implikasyon at kahihinatnan ng pananampalatayang ito? Ano ang gagawin ko ngayon? So ito po yung mga
katanungang inaasahan nating masasagot sa ating paksa ngayong umaga na pinamagatang the significance of being a person reborn. Significance of being a person reborn. Okay? Ang kasabihang born-again Christian ay umaangkop po sa mga taong tumanggap at nanalig kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Alam niyo na yan. Ang born again sa diwa nito ay hindi isang aktual at physical na kapanganakang muli, kundi ito ay nagpapahiwatig ng isang spiritual na kapanganakang muli gaya ng sinabi ko po kanina. So napakadaling sabihin, but we need to understand its context. No? Pero Roman number 1, ang sabi, a new creation. No? May naganap po sa buhay ng isang na-born again. May nangyari. No? Ito ay ang pagbabago ng isipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang kahulugan nito ay inilalarawan na isang pagbabago, kadalasang espiritual. No? Ito rin ay inilalarawan bilang proseso ng pagbabago ng isip, puso, sarili o paraan ng pamumuhay. Ang tawag dito ay metanoia. At ang sabi sa metanoia, transformative change of heart, especially a spiritual conversion. For your information, ito po ay isang Greek word. Ang sabi po ng Bible o ng spiritual na Bible natin ay a change of mind as it appears to one who repents of a purpose he has formed or of something he has done. In simplest terms, metanoia is a change of mind. Nagbagong isip niya. Nakita niya hindi maganda yung kinalalagyan niya na pagtanto niya na, nakalubog na pala ako sa hindi mabuti. So nagbago ang kanyang isip. Ito po yung sa bugso at tulong ng banal na Espiritu. No? So ang resulta ng metanoia ay pagtalikod sa kasalanan tungo sa isang bagong buhay. Isa na siyang bagong nilalang. No? Puntahan natin yung letter A. A Christian is a new creation. Can we say amen? Amen. No? Once you have accepted the gift of salvation, you are a new creation in Christ. Remember that this specific phrase comes from 2 Corinthians 5:17. But let's take a look at this verse in its context. No? 2 Corinthians 5:17, basahin natin. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan po yun. Yan po yun. Napalitan na ng bago. Hindi niyo mabuti, no? We don't just read it. Eternalize nyo ng konti pa, no? Huwag natin kalimutan na merong isang namatay para sa lahat. No? Sa mga tweet, lahat tayo ay namatay na sa kasalanan, according to the book. Namatay si Jesus para sa ating lahat upang yung mga nabubuhay ngayon ay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili, kundi sa Kanya na namatay at ibinangon mula sa mga patay. Ganito po ang pagkakahimay-may ni Apostol Pablo po sa Aklat ng Galacia sa 2:20. Sabi niya, ganito po, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan po yun. No? Kasama ka na namatay ng Panginoon at muling binuhay. No? Ganyan din ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Basahin naman natin yung Roma 6:4 hanggang 5. No? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kita niyo po yun? Ito pong dalawang ito ay dapat na magkasama upang kung ang buhay natin ay tunay na tumutugma sa kanyang kamatayan, mga kapatid, malalaman din natin na ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay
ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang mga bago ay dumating na. Yun po yung full essence ng context ng 2 Corinthians 5:17. Mayroon ng isang bagong nilalang. At ang tanging may kapangyarihan sa pagbabago ng nilalang na ito ay ang lumika ng langit at ng lupa. No? Sa makatwid, nang muling isilang ang taong ito, ang mga dating bagay ay wala na at napalitan na ng bago. Yung lumang buhay natin ang tinutukoy dito. No? Kung sino ka at ano ka. No? Ang makikita sa kanya ay hindi na po maikakaila. May malaki na pong pagkakaiba. Malaking pagbabago. Nagkaroon siya ng bagong buhay, bagong pandama. New faculties and appetites. Alam niyo, iba na, bago na, no? Meron ng bagong pag-ibig, new love, new ideas, and new concept. Alam niyo, parang ano to, bago na to, ganyan, no? So, ang pagkilos at pangungusap ay nabago na rin. No? Ang buong nilikha, langit, lupa at lahat ng naroroon ay naging isang bagong liwanag ng pag-asa sa taong ito. Nakaugnay siya sa isang bagong pamumuhay mula nang siya ay isilang na muli kay Kristo. Exciting po ito, no? Kung talagang naranasan niyo to, I'm sure na hindi niyo nakakaligtaan yan, nakakalimutan niyo, no? So ang susi upang maunawahan natin lubos kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging isang bagong nilalang ay ang phrase na if anyone is in Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Yun po yun. Hindi tayo na bago dahil sa ating sariling kagustuhan o sariling pamamaraan. We need Jesus Christ to be new. Maraming tao hindi alam yan. They know religion, they don't know Christ. They know religion. No? Basahin natin na sinabi ni Jesus sa Juan 12:46. No? Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Kung nanalig ka kay Christ, wala ka na sa kadiliman. Nasa liwanag ka na. No? Dating makasalanan, ngayon, hindi na nanatili sa kadiliman. Ang gayong pagbabago, mga kapatid, ay naranasan ng may malinaw na pananaw. No? Sa halip na napupot sa kapwa, nagmamahal na ito sa kapwa niya. No? Sa halip na lumawi sa kasalanan, hinahamak na ang kasalanan at lumalakad sa kabanalan. Nabago talaga po lahat. Nabago talaga. No? Wala ho yung na-board naging gano'n, tapos andun ka pa. Hindi pwedeng gano'n, hindi gano'n. No? So, kung gayon, ano magiging epekto ng karanasang ito? So, pinalawig ni Apostol Pablo ang pagpapaliwanag na ito tungkol sa kanyang liham sa Roma. Doon sa 6:4 hanggang 7. Basahin natin. Sa makatuwid, ang wika niya, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ito nyo, dinaw, no? Verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi na maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat, ang wika, ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun po yun. We are free from the guilt of the past. Ang kanta ng kinakanta natin kanina, na natatouch ako doon sa likod eh. Naninindig ang mga balahibo ko. No? So, we are free from the guilt of the past and from the power of present sin. No? Sabi nga ni Paul, we are free indeed. No? So, paano po ito naging posible? No? Marahil nagtatanong yung mga manonood natin, paano nangyari yan? No? Punta natin yung letter B. A new creation made possible by virtue of a new birth. By virtue of a new birth. Ang bagong kapanganakan ay nangyari po sa pamamagitan ng pagtugon natin sa salita ng Diyos. Hindi ito nangyari kung nakikinig ka lamang. No? Kailangan unawaing mabuti ang sinasabi ng salita
Sundin at gawin ang mga bagay na ipinapayo ng salita. Ganito po sinabi ni Apostol Santiago sa 1:18. Makinig tayo. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa pamamagitan po ng salita ng katotohanan, hinighlight ko po yan. Binabago nito ang kalooban ng tao as we read the Word. Ang puso ng isang na born again ay naging mapagmahal, malaya, masaya at dalisay, no? Kabaliktaran ng dating buhay. Alam naman yun, naranasan naman yun, nagdaan kayo dyan, no? Naging bagong tao ang taong ito. At pinagiging banal ng Diyos. Pag sinabit mo sarili mo sa Diyos, sakop ka ng Diyos eh. So, ang Diyos nang bahala sa iyo. You see? Wala tayong kapangyarihan. We cannot change ourselves. No, we cannot. We tried it many, many times, probably, but nothing happened. But when Jesus came to our life, now we fully understand what happened. No? Basahin naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica. Dito po sa 4:3. Sabi niya, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Matindi ang tindi ng delivery nito, no? Lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Marami palang uri yan, no? So, basahin din natin na sinabi naman ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:22 hanggang 23. Magkakakabit ito, no? Sabi niya, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos-puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Alam niyo kung naintindihan mo ito, tsaka papapasokin mo sa puso mo, solve ka rito. Wala kang problema. Andino naman kasi ng mga titik na nakasulat sa Biblia eh. Kaya hindi ka naman maaaring ma-mislead, no? Namumuhay na ngayon ang bagong taong ito ng may malinis, may taos-pusong pagmamahal na mananatili po yan magpakailanman. Hindi siya for today, hindi po. Hindi yan ngayon lang. Magpapatuloy po yan. Naghahari na ang pag-iibigan bilang magkakapatid. Kung ang feeling niyo sa katabi niyo din yung kapatid, hindi pa kayo dumating doon sa sinasabi ng aklat. We really need to love sila. Wala tayong magagawa eh. Inutos ng Diyos yan eh. No? Nangyari ito, matapos ninyong makinig at sumunod sa mga aral ng Panginoon. Nakinig at sumunod sa mga aral. Ang mabuti, basahin din natin ng mismo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. So 1:3 hanggang 5, ang sabi niya, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Dito maraming nalilito. Dito maraming naiiwan. Hindi makasabay. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Malibang maranasan niya ang dakilang pagbabago ito, hindi po talaga niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sayang yung time niya sa church, sayang yung panahong inukol niya ng maraming taon. Marami kasing tao po, binabasa lamang ang mga aral, subalit hindi inuunawa ang salita ng Diyos. Kaya nagtanong ang isang Pariseyong guro, if you will remember, kay Jesus, na ang pangalan ni Nicodemo. Ganito sabi niya sa verse 4, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Yun ang tanong niya eh. So nakita niyo, si Nicodemo, ano? Sino si Nicodemo? Si Nicodemo po ay isang taong matalino, edukado, no? Mayaman, Pariseo at miyembro ng Sanhedrin, ang kataas-taasang grupo na nabubuhay ng panahong yon, na binabanggit ng Ebanghelyo ni Juan. Isang gabi, binisita niya si Jesus para makinig at magtanong sa mga aral ng Panginoon. Very curious siya eh. Interesado siya. Ano ba yung narinig ko na babaltaan? Nakakarating sa kanya yun eh. So, excited siya, at saka he wanted to hear from Jesus. No? So, nakinig naman siya sa sinabi ni Jesus. Ngunit, hindi niya naunawaan ang sinabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, eto, sa verse 5, pakatandaan mo
Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Naku, naloko na, lalong humirap, no? Sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, lalong lumalim, no? Yun. Hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bigo po si Nicodemo na maunawaan po ang ideya ng espiritual na kapanganakan na mahalaga upang makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Maraming tao bigo rin. No, ha? Marunong siyang magsalita ng mga bagay tungkol sa sistema ng katotohanan at sa mga pakana ng mga filosofiya. Magaling siya, no? Ngunit alam ni Jesus na higit pa rito ang pangangailangan niya. No? Tulad ni Nicodemo, maraming taong hindi nakaunawa sa sinabi ni Jesus, gaya na sinabi ko kanina. Hindi na nauunawaan na kailangang ipanganak na muli ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Ang pananaw na ito ay tumutukoy po sa Juan 3:3. Doon binanggit yan, sabi, except he experienced that great inward change by the Spirit, and be baptized, no, as the outward sign and means of it. Yun po yung mga palatandaan, no? Siya ay mababaptize, no? So ang pinanganak sa tubig ay tumutukoy sa physical na kapanganakan, no? At ang sa espiritu naman, quote and quote, ay tumutukoy sa spiritual na kapanganakan. All right? So, pagkilos ito ng banal na espiritu. Ngayon, kailangan po ang karanasang ito upang maisabuhay, maisa-practice ang malaking pagbabago na siyang panlabas sa tanda at paraan nito. Kasi pag hindi mo naintindihan talaga, hindi ka makakasabay diyan. No? Kailangan maunawaan mo mabuti, marinig mo at bumaba sa puso mo at doon madadama mo kung ano yung pakahulugan sa tulong ng banal na Espiritu. No? Para po sa ikauunawa ng mga nanonood at nakikinig sa channel na ito, ang mabuti basahin natin, tandaan ang liham ni Apostol Pablo doon po sa sa kanyang liham kay Tito, sa 3:5-7. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Yun po yung number 1, dahil sa habag niya sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yun po yun, no? Yun. So, bakit po? Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Doon lahat papunta yan. For those of you who have struggled in your life, pagod kayo, hirap kayo, naintindihan ko po yun. Pero ang lahat ng struggles na to patungo po doon sa ipinangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya hindi nakapanghihinayang kahit mapagod ka, kahit may mawala sa iyong pera, kahit mabawasan ng konti yung nasa sa iyo. Hindi mahalaga yun. Makita natin yung kahalagahan ng sinasabi ng Bible. No? So, saan ngayon patungo ang buhay ng isang born-again liban doon sa buhay na walang hanggan? Let's go to letter C. This new creation embarks on a life of renewal. Embarks to a life of renewal. Well, ang unang palatandaan ng isang taong na born again ay, number 1, ay nabago siya. Progressively, araw-araw. Itinutuon niya ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas o sa langit. Meaning, inaalam ng may pananabik ang mga layunin ng Diyos sa buhay niya. Yan po yun. Nananabik ka, gusto mong... ayoko nang pahabain pa para... may excitement. No? Nangyayari ito kapag ang mga itinuturo ng aral ng ating Panginoon ay niyakap at tinanggap ng isang tao. Dahilan upang magkaroon siya ng tuwiran at personal na kaugnayan sa Diyos. Yun na po. Meron na silang... Kung magkagayon, kailangan magpatuloy ang taong ito sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy siyang magtsatsaga,
Hindi dapat panghinaan ng loob o magsawa. Minsan kasi may mga dumaring sa buhay natin na pinanghihinaan tayo ng loob, di ba? Nakita mo yung kapatid, hindi mo na gusto yung ginawa ng kapatid na to. Parang dahil doon na, parang na ano ka, naapektuhan ka, no? Pero ganyan po yung sinabi ng Apostol Pablo kung babasahin natin sa Bible. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16, sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, sabi niya, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sabi niya gano'n. No? Naintindihan niyo ba yun? Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Tanyo? Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Pasensya niyo, inom lang ako ng meron pong schedule kasi yung medication natin. Sorry. Okay. Ang kalooban ng tao ay kailangan lumakas at mabago araw-araw. Ito po ang nangyayari. Ang pagbabagong buhay na ito ay nagpapatuloy araw-araw. Hindi siya humihinto Kaya nga sabi ko na progressive. Tuloy-tuloy po yan, dynamic ang life niyan. No? Sapagkat dito, ang pagbabago ng tatlong mahalagang bagay na sinabi ko kanina, ang kaisipan, emosyon at ang kalooban. Yan po yun. No? Iba na ang taong ito pag nakita mo. Mapapansin naman ninyo nung kayo ay may kapatid o kasama sa church na nakita niyo na born again, no? Kitang-kita ang pagbabago sa kanya. Iba na ang kilos. Yung focus at yung mga interest niya, iba na. Nabago na yan Alam na niya kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. No? Iniingatan niya ang bagong buhay na kaloob sa kanya ng Diyos. Kasi hindi naman kanya binigay sa kanya ng Diyos yun No? Lumalayo na siya sa mga bagay na nakakasira sa kanyang relasyon sa Diyos. Anything that would destroy your relationship with God, iwas ka na kagad. Layo ka na kagad. Alam mo na kagad yun. Pag nakita mo, mali ito. Ganun kagad. So, maingat na ang kanyang pakikitungo sa sanlibutan ito. Nag-iingat siya. Yun po yung na-born again, So, kaya nga pinalalahanan po ni Apostle Pablo mga born again na basahin natin yung Roma 12:2. Let's read it. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, ang wika niya, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Yun po sabi ni Apostol Pablo. Do not conform to this world. Sabi niya gano'n, no? So, maliwanag na tinutukoy dito ang anumang bagay na nauukol sa pag-uugali, paraan, pananamit, estilo ng pamumuhay, at iba pa. Nababago lahat yan. Dati hip-hop, dati gano'n, di ba? Alam mo? Ngayon, iba na. Sa madaling salita, nabago na ang kaisipan, ang paraan ng pagsalita at ang mga bagay na kanyang ginagawa. Hindi na rin siya nag-aaksaya ng oras. Ngayon, dahil isa na siyang bagong nilalang, nagaganap na ang tuwirang pagbabago sa buhay niya. Iyon na po. Napakahalaga po nito. Ang isang na born again ay masasabing meron ng isang Roman number 2, a new life. Iyan ka na ngayon, kapatid. Now, a new life. What composes a new life in Christ? Isa-isa natin. Now you have confidence in your new relationship with Christ. Ang ganda niya, Confidence in your new relationship with Christ. Understanding truths about your new relationship with Christ. Dealing with doubts in your new relationship with Christ. And growing in your new relationship with Christ. Yan po, mahalagang bagay po yan. Confidence, understanding, dealing with doubts, and growing in your new relationship with Christ. Yan yung tinanggap o yan yung buhay ng mga na-born again. Yan yung mga buhay na ngayon. Kailangan natin ng isang malalim na pagsusuri na makakatulong sa atin habang tinitingnan natin ang ilang mga prinsipyo ng paglago sa ating buhay na may kaugnayan po sa ating Panginoong Jesucristo. Again, tandaan natin, wala na po ang dati. Ito na yun ang lumang pagkatao, wala na. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pansinin natin na iba yung bago sa dating pagkatao. Ano ang nangyari sa isang bagong nilalang? Yung na-born again, naging newborn. Ano po? Letter A,
having passed from death to life. Nakatagos ka na, nakatawid ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Precisely. Ito po ang layunin kung bakit ipinapangaral na ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman tayo masusurprise. Ba't meron mabuting balita? Masusurprise ba tayo? Bakit tayo pumunta sa church? Wala po. Kaya may evangelism ay upang maalis ang tao sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Dito mag-i-start yung buhay ng tao. Diyan mag-i-start yan. Patay na kasi sa kasalanan at nakatawid na sa isang bagong buhay. Yun po yun. Kaya sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo, sa Aklat ng Mga Gawa, ano sabi ng Panginoon? Sa 26:18, ano sabi niya? Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Kita nyo na? Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Yung mga tao na punta kay Satanas eh. So, dumating yung Paul, si Apostle Paul, dumating to evangelize the people. Para, alam niyo, para mabawi. Yung kanta nga ito kanina, yun sinabi niya, no? Na muli tayo na ibalik. No, ha? At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Yun na po yun. Nangyari po to sa Aklat ng Mga Gawa nang naglalakad si Apostol o patungo siya noon sa kanyang huhulihin yung mga Kristiyano, no? On the road to Damascus, remember? Dumating si Christ, liwanag. Ito po yung sinabi sa kanya. Pagkatapos nabulag siya. No? Binigyan siya ng instruction. Maliwanag yung pagkakasugo kay Pablo eh. Hindi siya original 12 eh. Nakita nyo? Yung 12, sina Peter, Ito iba eh. Ibang pagkakatawag, special ang pagkakatawag dito, no? No? Gayun din, ito ang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pedro sa mga Kristiyano upang ipaalala sa atin na tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo yung lahing pinili at nakalaan para sa Diyos. Hindi lang Israelita, dati Israelita lang, ngayon hindi na po. Tayo ay pag-aari na ng Diyos. Basahin natin yung unang Pedro 2:9 hanggang 10. Ano sabi niya? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo na maharlikang saserdote, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kita niyo po yun. Dati Israelita lang yan, ngayon po hindi na. So ano raw tayo? Lahing pinili ang sabi. Elect of God. No? Ipinahihiwatig ang pagkakaisa ng espiritual na pinagmulan at angkan ng mga mananampalataya bilang isang uri na naiba sa sanlibutan. Naiiba sila sa sanlibutan. Hinihiwalay sila eh. Sila yung pinili eh. Tayo, ganun din. Sa karamihan ng sanlibutang ito, sa bagong baryo, kung pag-uusapan natin ng bagong baryo, isa ka doon sa mga inabot ng Panginoon at dinala ka dito ngayon. Yun lang po ang ibig sabihin. Pinili, lahing pinili. No? So sabi rito, grupo na maharlikang saserdote, ano po yun? Makahari ang ibig sabihin yan. Mataas ang mga mananampalataya na tulad ni Kristo. Ganun na po yun. Mataas na. Hindi ka na kagaya ng dati na maglulupa. Tumaas na yung level mo, iba ka na. Anak ka na. Hindi ko ibig sabihin na iba ka na rin, mayabang ka na rin. Hindi yun. Ibig sabihin, umangat na yung buhay mo. Wala ka na doon, hindi ka na yung para kang maglulupa, alam mo yun? Wala na akong better words na ilagay doon, kundi yun eh. Sabi, isang bansang nakalaan sa Diyos, tulad ng bansang Israel. No? Sabi niya, kakaibang nilikha, binanggit dito, ayun, kakaibang nilikha. No? Literally, ibig lang po sabihin ito, pinili ng Diyos na maging kakaiba para sa Kanya. Binili ang katangi-tanging kayamanan, no, ng Diyos na higit sa iba. Ituloy natin pagbasa sa verse 10. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Nakita nyo na? Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Amen. Nakita nyo po yun? Yan ang born again. Yan na po yan. Hindi natin, minsan parang ano kasi, palasak na lang parang born again. Uy, si Kwan pala born again na. Parang walang masyadong ano. No? Hindi po. Karangalan,
para sa akin na maging isang born again. Kasi hindi mangyayari sa akin to eh. Kahit anong pagsisikap ko, kahit ano pa pinag-aralan ko, no? No? Totoo po yun eh. Dati hindi tayo bayan ng Diyos. Sapagkat ang bayan ng Diyos ay ang bansang Israel. Alam naman natin yan. Bagamat minsan tayo lumakad sa kadiliman, maaari na tayong lumakad sa liwanag bilang mga anak ng liwanag. Iba na, no? Hindi rin ito katakataka sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, no? Sa isang bagong nilalang. Pag-isipan po nyo, dati hindi naman natin maintindihan ang buhay. Magulo, masama, no? Nasasapot ka ng kasalanan at hindi makaalis kahit no matter how you try. No? Hindi tayo makagawa ng tama. Palaging lumalakad sa dilim, no? Kahit anong pagsisikap ang gawin, walang nangyayari. So kailangan natin ng liwanag at ngayon dahil kay Kristo Jesus, nakakalakad na tayo sa liwanag dahil sa ginawa niyang bagong nilalang ang isang tao. No? I don't know if you really appreciate yung born again, ano? But to me, it's something special. Ganyan po sinabi ng Apostol Pablo sa Efesos 5:8. Basahin natin. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Nakita nyo? No? Sino po dating nasa kadiliman? Nakita nyo? No? Pero ngayon, sino po yung nasa kaliwanagan na? Amen. Di ba? Sabi niya, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, huwag na kayong babalik doon sa pinanggalingan nyo. Ganito pa ang pagpapatuloy ng Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika sa 5:5 sa unang Tesalonika. Sabi niya, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kita mo? Ganun inilalarawan yung isang born-again Christian. Ano? Alam nyo, ang talinhaga ng liwanag ay kabutihan, katwiran, at katotohanan. Yan yung talinhaga niyan. So, naranasan natin ang lumang buhay. So, gusto nating iwan ito, takasan. Nagsisikap tayo, subalit hindi natin magawang talikdan. Bakit? Wala kasi tayong kapangyarihan eh. Very limited. Nakatali tayo sa kasalanan at hindi makawala. Ngunit kung matatandaan ninyo, kumilos ang Diyos sa buhay natin at isang araw, tayo po ay nakapakinig ng mabuting balita ni Kristo. Pinili at tinawag tayo at ibinukod dahilan upang tayo ay maligtas. Kita nyo? Ang ganda ng transformation niya. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, tandaan natin ang sinabi din ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ano sabi niya? Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang linaw, oh. Hindi na paparusahan. Biro mo yung mga dati mong kasalanan, yung mga nakakahiya. Biro mo yun. Hindi ka na inaakusahan ng Diyos. Tapos na po yun, oh. Natin niyo ba yun? Iba na, no? So, kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kailangan natin siyang pasalamatan palagi sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Ganito naman ang sinabi pa ni Apostol Pablo sa Colosas 1:12 hanggang 13. Sabi niya, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. O, yung mga hinirang na nasa liwanag. Ano pa sabi? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang tinda ng transformation, no? Isipin niyo, from darkness to His beloved Son, Jesus Christ. Ang galing. Tignan niyo po yun. Ganyan na nangyari doon sa na-born again. Kung na-born again ka, ganyan na nangyari sa iyo. Maliban lang kung hindi mo na matatandaan yan. No? So, may tanong. Paano nangyari na ang gayong bagong nilikha ay naging bagong buhay? No? Ito ay higit pa sa pagsunod lamang sa ilang doktrina, mga kapatid. Bilang isang bago nila lang, meron na tayong Roman number 3, new loyalty. Nasa morning devotion namin yan eh. Dumating yan. No? We should never forget that. No? Meron ng bagong katapatan. Letter A Christian is a converted person.
He is a converted person. And this line was exemplified by the Thessalonians. Doon po sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Ang sabi, sila rin ang nagsabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Tama po ba? Sino sa inyo dati sumasamba sa Diyos-Diyosan? Amen. No? Amen. Without raising up our hands. Oh? Di ba? Tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ngayon, ang pinaglilingkuran natin ay ang tunay ng Diyos, hindi na yung Diyos-Diyosan. No? Salamat sa Diyos. Di ba nakalaya tayo, no? May paluhod-luhod pa tayo, may pa sindi-sindi pa ng kandila, no? May prosesyon. Di ba? No? Nakakatawa, no? Parang, well, ganun po yung mga taong wala sa liwanag eh. Hindi kasi nga nila alam eh. Nandun sila sa tunnel, sa loob. Walang makitang liwanag at the end of the tunnel. Unless you bring the gospel to them. Hindi sila makalabas dun eh. Madilim. At akala na tama sila. Hanggang ngayon, sinasabi na tama sila. Kita nyo, pagka yung mga taong nasa dilim, ganyan, hindi talaga tatanggap ng katwiran. Kahit na ihayag mo yung salita ng Diyos sa harapan nila, hindi nila tatanggapin yan. Hindi sila naniniwala ron. Iba ang Diyos nila eh. Nakita niyo po yun? Pero yung mga born again, naliwanagan yan. Alam na nila yan. Alam ko na. No? Kita niyo? So ang conversion po, yung conversion ay kinasasangkutan ng pagbabago. Partikular na ang mga pagbabago ng katapatan. Iba na yung loyalty mo, siyempre, di ba? Mula sa paglilingkod sa kasalanan, nagkaroon ng 180 degrees na pagtalikod dito at humarap sa Diyos upang maglingkod ng tapat. Hindi lang po basta maglilingkod, kundi maglilingkod ng may katapatan. So tayo bang lahat ay naipanganak ng muli? Na born again na ba tayong lahat dito? Oo. Oh, hindi lang bakunado na born again. Kung tunay tayong naipanganak na muli, meron na po tayong bagong katapatan at ang katapatan yan ay sa ating Panginoong Hesukristo. No? Amen? Ayan. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, again, sa chapter 6, 16 to 18. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran. Sabi niya, ngunit salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. So ano nangyari? Dahil sumunod kayo sa verse 13. Ano sabi? 18. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Kita nyo? Nasa righteousness na. Hindi na alipin ng kasalanan. Kita nyo? Iba na, no? Slaves of sin, but rather obedient from the heart. No? Alam na natin kung sino at kanino tayo maglilingkod. From day one, alam na natin yan. Pero minsan kasi nalilito tayo. Minsan na born again, tapos after a week, naloko na. No? Yun eh, hindi talaga genuinely na born again. Huwag ko kayo magtaka, no? Bakit siya na born again? Ba't ganyan? Huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi siya na born again. Huwag kayong maging judgmental, no? Yung taong ito, umaten sa church, nakita mo, tinanggap niya ang Panginoon dito, umiyak siya, nagsisi sa kanyang kasalanan, at nakipag-fellowship at masaya, nakita mo, lumiwanag mo. After maybe a month later, parang nakita mo, oops, nagtotong itch doon, kusugal doon. Hindi pa ho siya na born again. Hindi. Akala niya na born again siya, hindi. Kaya maintindihan. Yung taong na born again, alam niya kung na born again siya. Ako hindi ko pwede sabihin, oy ikaw born again na to. Hindi ko matiyak yun. Sinabi niya kasi born again siya, kaya sinabi kong born again daw siya. Yeah. Pero ako hindi ko pwede sabihin, ikaw born again ka. Kasi ang nakakaalam ng born again ko sino, ikaw mismo sa sarili mo. At yung pagiging born again mo, hindi mo sinasadya, nahahayag yan sa mata ng tao. Nakikita ng tao yan. Kahit di mo sabihin born again ka, nakikita ng tao yan. Kaya maraming tao, they just attend the church, hindi naman sila talaga born again. No? Pero sayang naman, kawawa po sila kasi kung hindi sila born again, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again hindi nun eh.
Imagine mo, ang tagal mong umatin sa church na to, isipin mo, tagal mong umatin to. Imagine mo lang yun. How many years? 5 years, 6 years, 7 years. Tagal na, di ba? Tapos hindi ka born again. Eh di hindi ka ligtas. Eh di hindi ka makakapasok sa harian ng Diyos. Paano yun? Nakita niyo ba yun? Ay masaklap, no? Kung akala mo kasi born again ka, pero hindi naman, kawawa ka. Kailangan maintindihan mo kasi yung linyang ito. Ano yung pagbabagong naganap sa buhay mo? Totoo ba to? Etc. No? May direksyon na yung buhay, hindi na nakakalito. No? Mula sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosa, naglilingkod na sa tunay na Diyos. No? Punta tayo sa letter B. A Christian is converted to Jesus Christ. Converted to Jesus Christ. Kinikilala at pinili mong maging Panginoon si Jesucristo. You know what? That's a good choice. No? Sabi po dito sa unang Pedro 3:15, ano sabi ni Pedro? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong o magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Tinanong ka ng kapitbahay mo, ano bang makukuha ko kung ma-born again ako? Paliwanag mo. Ano ba yung nakuha mo? Ano ba yung karanasan mo? Paliwanag niyo. Huwag niyo ituturo yun, ay nakko, pag na-born again kaya yaman ka. Huwag niyo po sabihin yan. Maraming Christian ganyan, pinag-uusapan namin sa morning devotion. Alam mo, pag pumunta ka sa church, yayaman ka, sumama ka sa akin. Pag hindi po yumaman sa loob ng isang buwan yan, sabihin niya, sinungaling. Halika, may sakit ka, pumunta ka sa church, gagaling ka. Hindi po, hindi tayo nagpipreach ng health and wealth sa church. Hindi tayo nagpipreach ng ganyan. Kung gusto kang pagalingin ng Diyos, pagagalingin ka, manalangin ka, pero ako, I cannot give you any guarantee. Pero kung gusto kang pagalingin ng Diyos, 100% gagaling ka. Kung gusto kang payamanin ng Diyos, yayaman ka. Pero hindi ka pupunta rito para yumaman at gumaling sa sakit mo. Pwede mong hingin sa Diyos yan. At kung ang Diyos ay mahabag sa'yo, dahil nakita ng Diyos na talagang dalisay ang puso mo, at totoo talaga yung kung si Paul nga humingi ng 3 beses sa panalangin na pagalingin yung sakit niya, hindi siya pinagaling ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sapat na ang biyaya sa'yo. Huwag tayong, yung prosperity gospel, huwag kayong maniwala dyan, mga kalokohan yan. Yung health and wealth, yayaman kayo. Matin sa El Shaddai, ang dami. Diba? Akala na kasi yayaman sila eh. O nasan ngayon? Ang Lord's Temple nandito pa rin. Nawala na yung malaking pati upon, 5 piso isa. Yumaman si Bilarte. Buksan ninyo ang mga mata ninyo, kayong mga nanonood at nakikinig, Malibang ang isang tao may panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Tandaan mo yan. Kailangan ng mga born again Christian, alam mo kung paano ka na born again. Yun ang ituro mo sa Kanya. Nagpakumbaba ako, nagtiwala ako sa Diyos, na siya lamang. Di ba? Maski wala na yung scripture eh. Yung scripture, guideline lang naman yun eh. Pero yung mismong tunay na karanasan mo, matindi yun pag narinig ng tao yan. Dati nag-aaway kami lagi mag-asawa eh. Kasi sagot ako na sagot sa kanya. Mula nang magpasakop ako, wala nang trouble sa bahay. Karanasan yun eh. At saka may katotohanan yun. Hindi ho ba? Nabago kasi siya eh. Hindi naman siya, alam niya, nabasa niya na, kailangan pala magpasakop ako. Di walang trouble. Yung asawa niya na hindi born again, na born again tuloy kasi nakita niya totoo pala ang Bible. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng pagpili, Ito ay nakahihigit po sa pamilya. Nung piliin natin si Kristo, nakakahigit siya sa pamilya. Nakakahigit siya sa buhay at sa sarili natin. Pinili natin si Jesus. Maliwanag na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo 10:37-39, ang ganito. Ano sabi niya? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Maraming beses ko na inulit-ulit yan. Kung hindi mo pa naintindihan yan, talagang hindi ka na born again. Yun na born again kasi kumakapit ang salita ng Diyos, naintindihan niya, bumababa sa puso yan from your mind going down to your heart.
You fully understood what it means. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang linaw, ano ang hindi mo naintindihan dyan? Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Oh, kita nyo na? Itong bomba. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kita niyo po yun? No? Ang linaw niyan. We were made for Him. Sabi ko nung nakaraan linggo, we were not made for ourselves. Naintindihan niyo? Makinig kayo mabuti sapagkat sayang. Sayang yung panahon niyo. Nakaupo kayo at hindi kayo nakinig. Sayang. So when we make the right choice, Christ will become the focus of our lives. Bakit po? Ganito po sinabi ng Apostol Pablo eh. Sabi niya sa Galatians 2:20. Pakinggan niyo. Ano sabi niya? Ang linaw sa kanya, oh. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Malinaw na malinaw kay Apostol Pablo yan. Makita niyo po yan? I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith. Makita niyo? The life I live. Minsan kasi ang problema, pag pumasok yung pera, alam niyo ibig ko sabihin, born again ka, ang priority mo, ang Panginoon. Ang priority mo gawain ng Panginoon. Pag pumasok ang pera, naiiwan si Christ. Naiiwan si Christ. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Ang dami ng pangyayari sa Bible, kaya na binasa natin na kung bakit ang tao ay nagbalik sa kasalanan. Akala mo kasi malakas ka na. Akala mo kasi okay ka na. Okay. No, diyan ka nagkakamali. Kapag ka may nauna kay Kristo, na anak mo, nanay mo, tatay mo, nauna yung pera, yung trabaho, talo ka na dyan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ng mas malalim yan. Doon nadidisgrasya ang iba. Born again sila pero kaya lang, yun nga po eh. Yun ang masama. Kaya minsan yung wealth, yung kasaganaan hindi rin mabuti sa tao pagka yan binigay na sisira natutokso namamali yung priority. Kaya minsan tama lang yung makakain ka, huwag ka lang magkasakit, di ba? Tama. Ano bang gusto natin sa buhay natin, di ba? Ano nga bang ginagawa natin? Hindi bang hinihintay lang natin kamatayan? Ano ba hinihintay nyo? Wala tayong ibang hinihintay kundi kamatayan at ang pagbabalik ng Panginoon. Yun lang po, tapos na yun. Kaya tayo may trabaho para lang tayo makakain sa araw-araw. Makatulog at huwag magkasakit sana. Yun lang po yun. Wala tayong may tatayo rito. Pwede ka magtayo pero wala na. Mawawala din yan. No? Sabi nito, may question dito, what does loyalty to Jesus brings about? Ba't kailangan maging loyal tayo kay Lord? Roman number 3, letter C pala. Such loyalty to Christ results in a new life. New life. God blesses you through Jesus Christ. Yan po yun. Pinagpapala ka ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. 2 Corinthians 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Naintindihan niyo po yan? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa, kita mo, more than what you need. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Yung kaya pala may sobra para makapagpakawang gawa ka. Get niyo po yun? Kinig kayo mabuti. No? Pilipos 4, sa 1-7. Ang sabi niya, payo niya sa mga born again, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. May sakit ka, kapos ka, whatever, anong kailangan mo, lapitan mo ang Panginoon. Doon ka lumapit.
Alam mo ba, yung paglapit sa Diyos ay isang patotoo na nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi pag lumapit ka sa iba, pumunta ka sa Bombay, sa 5-6, hindi Diyos ang pinagkakatiwalaan mo. Get niyo yun? Born again ka na eh. See? At kung ginawa mo to, sinunod mo to, nakinig ka sa sinasabi ng payo, ang sabi sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo, minsan, ang gospel, minsan matigas, minsan magaspang, minsan maanghang, minsan, ganun po eh. Kailangan maintindihan natin ito. Kailangan may pandama tayo, kailangan may panlasa tayo. Di ba, minsan ang pagkain walang lasa, lagyan mo ng konting sili, okay konting patis, kumakagat, no? Minsan ganyan eh. Kasi pagka laging sopas-sopas lang, wala na. Ano pa makukuha natin yan? Ano pa masusumpukan natin? We find strength to live the new life. May lakas ka na, kapatid. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos nung magsalita siya sa liham niya? Ano sabi niya? 4:30 ng Pilipos. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sino nagbigay ng kaloob? Si Kristo. Sino nagbibigay ng lakas sa'yo? Boyfriend mo? Asawa mo? Anak mo? Si Christ. Si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Okay? I can do all things through Him who strengthens me. Now, such individual is truly a person reborn. Na ipanganak na talaga yan. Yan ay born again talaga. Ngunit, again, hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano ay makakakitaan ng katibayan ng muling kapanganakang ito. No? Bakit kaya? Maaring hindi pa nila tunay na naranasan ito. Hindi sila dumaan sa experience niyan. In short, hindi pa talaga born again, sabi ko nga kanina eh. Marahil hindi nila napakinggan ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan tayong lumahok sa pagpapahayag ng mabuting balita. No? Kailangan ipahayag natin yung personal nating karanasan kay Kristo sa kanila upang makilala nila ang Panginoong Diyos at ang magandang plano nito sa kanilang buhay. Nyo? Kailangan manampalataya upang magbunga ng bagong kapanganakan at maligtas. Ano sabi sa Aklat ng Mga Gawa, 16:31? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ano pong nire-require? Nakita niyo po yun? Ano pa? Sa Marcos 16:16, ang sino mang sumampalataya at mabautismon ay maliligtas. Ang liwanag. Ngunit ang ayaw, sumampalataya ay parurusahan. Extreme pareho, no? Ano gusto mo? Buhay, kamatayan. Mamili ka. Choice po yan. No? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay buhay doon sa mga nagpapasakop sa Kanya at may pananampalataya. Nagpapasakop at may pananampalataya sa Kanya. Wala hong secret sa born again eh. Walang secret dyan. Our life is open. Wala hong nakatago dyan. Ano yan? Wala tayong, hindi mo madalaman. Hindi. Ang born again, ihahayag ng buhay mo kung sino ka. You cannot keep it. Ano pa sinasabi sa Colossus 2:12-13? Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ano sabi pa? Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Nakakita nyo? At, meron pa yan. So, nasa inyo na yung pangako. Ibinigay ng Diyos ang pangako sa atin at pag-asa sa buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Maaaring na born again ka na at pumasok na sa isang bagong buhay, subalit nagbalik pa sa kasalanan. Nangyayari po yan. Ano? Ako na born again ako, sabi mo, born again ako. Ba't ako nagbalik sa kasalanan? Bakit nga nagbalik sa kasalanan? Bakit? Marahil, sabi ko nga, hindi nag-ingat. Hindi nag-ingat. Ayan. Nagpabaya sa mga pagdalo sa gawain, hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos, parang alam niya ng lahat. Wala ng panalangin, kaya nadaya ng kasalanan. Bakit? Pinatigas kasi ng dyablo ang puso, kaya nagbalik sa kasalanan. Ang dyablo ang raraboy ninyo tandaan nyo
Tama yan, tama yung ginagawa yan. Okay yan, okay yan. Sige, yan. Kailangan talaga mag-ingat. May paalala po aklat ng Hebreo 3, sa 12 hanggang 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Kasi ganyan po talaga yan eh. Kita nyo, kung maalala nyo ang mga biblical character natin, sina David, nakita nyo, di ba? Yung anak niya, marami pa. Si Moses, si Aaron. Mga men of faith po ito, pero tingnan nyo. No? Tayo, ano pa? Kailan lang tayo? Sila mula pa sa simula, ganun na sila eh. Tayo, kailan lang tayo na born again? Kailan lang tayo naging bayan ng Diyos? Kailan lang tayo naging anak ng Diyos? Sila nga, tagal nilang kasama ang Panginoon eh. Ibig sabihin talaga, isang araw may mangyayari na ganyan at yun ang kailangan natin paghandaan, binabantayan. So bakit po nadaya? Pag-usapan natin, ba't nadaya? Dahil muling nabalot ng polusyon ang kanyang buhay. Yung polusyon dito, yung sinasabi ko kanina. Ano po yung polusyon? Masyado kang nag-iintindi sa pamilya, talagang hindi masama yun. Don't misquote me, ha? Hindi masama yun, pero tandaan mo, higit sa lahat si Kristo. Kung una na ang trabaho natin, kung una na yung pera natin, una na yung, tandaan nyo, yun po yung kalaban natin dyan. No? Kaya minsan maganda pa yung wala kang pera. Di ba? Yung wala naman mga trabaho na bubuhay din eh. Marami sa looban walang trabaho na bubuhay. Kaya minsan pagka may pera ka, lalo pang masama eh. Yung pagka lumuluwag ang buhay mo, napapalayo ka sa Panginoon eh. Yan, totoo yan. Hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo yung mga wala na rito. Nawala siya, bakit? Kasi kung ginawa niyang patnubay ang banal na espiritu sa kanyang buhay, hindi siya maalipin ng hilig sa laman. Kasi laman lahat yan eh. Sino bang ayaw ng pera? Sige, tumayo ka sa may kanto ng dyan. Sino sa inyo gusto ng 1,000? Pati yung tulog gigisingin yun eh. Gising-gising, may namibigyan ng pera. Walang tatanggi dyan. Dahan-dahang nakakapasok yung alok ng dyablo sapagkat muli siyang naakit nito. Yun po yun. Maaaring nakalimutan niya ang sinabi ni Apostol Pedro, pero dapat na mag-ingat. Ano po ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol dito? Ano sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 20? Nakaiwas na sa kasalanan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka na ba ngayon? Tingnan mo, baka mamaya dumating yung punto na yan. Teka muna. Masahol pa sa dati. Mahalagang huwag makakalimutan ang paalalang ito sa ating lahat. No? Kaya sa anumang paraan, makinig tayo mabuti. No? Ang katapatan natin ay malalagay sa dapat nitong kalagyan. Mahirap po yan yung mga, alam mo, ako nababahala ako. Totoo namang talagang nakakaakit yung hanap buhay. Kasi yan ang bumubuhay sa atin. Di ba? Yan ang bumubuhay sa atin, yan ang nagbibigay sa atin ng masarap na pagkain, magandang gadget, magandang tahanan, magandang sasakyan. Alam niyo yun? Diyan naman ang gagaling kasi yan talagang, sino bang ayaw niyan? Wala namang, sabi ko nga, wala namang masamang mapa sa iyo lahat yan Pero tandaan mo, merong nakakaangat diyan ang Panginoon. Isakripisyo mo yung konting barya, yung kikitay mo sa overtime, umattend ka rito para matuto ka. Kasi yung pinag-aaralan natin doon, hindi naman nabibili ng pera Intindihan niyo po ako? Minsan nahabol mo pa yung overtime kahit dito ako makatutunan. Diyan lang naman yung salita ng Panginoon. Darating din naman yun. Hindi po, mali po yun. Inuuna natin yung work. Masama po yun. Kaya yung naghahanap ng buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero yung mawalan ka ng buhay, alang-alang sa akin. Hindi nun. Sa akin pong pagtatapos,
Nais kong paalalahanan yung mga tunay, yung mga genuine na born again sa umagang ito. No? Sa anumang paraan, no, ang katapatan natin ay malalagay sa dapat itong kalagyan. Dapat. No? Mahalaga na makamta natin noong tayo ay maborn again, yung mga bagay na minimithi natin. Hindi masayang. Alam mo naman siguro kung ano ang mga ito. Binibigyang halaga mo ba ang kaloob sa iyo ng Diyos? Iniingatan mo ba ito? No? Huwag mong kakalimutan. Ito nakasulat sa mababasa mo ngayon. Anong sinasabi? Don't ever forget that you are assured of your salvation. May tataas mo ba ang kamay mo? Sigurado ka ba ligtas ka? Yun po yun. Nagdududa ka ba sa iyong kaligtasan? Better check yourself. Yun ang sinasabi ng Bible. Meron ka bang pag-ibig sa Panginoon? Mahal mo ba? Nananabi ka ba sa Kanyang salita? Minimithi mo ba ang lumago sa iyong lakad kay Kristo? Do you have a godly sorrow over your sin? Mahal mo ba yung kapatid na katabi mo? Kung meron ka ng mga bagay na ito, magdiwang ka. You're one of His. No? Kaya huwag kang magduda sa iyong kaligtasan dahil nadapa ka lang sa kasalanan. Now, if you enjoy swimming, you should doubt your salvation. Swimming with sin. No? You don't ever forget. Hindi lang yan ang karagdagan. Ano pa ang hindi mo dapat makalimutan? You enjoy God's unconditional love. Meron ka na yan. You enjoy the privilege of prayer. You have a friend in Jesus. Dati wala ka namang kaibigan eh. You can enjoy a totally new life. You can now resist temptation. May labang ka na dyan. And you can continue to receive forgiveness and surely you will see God in heaven. Amen. Congratulations kung nandiyan ka na. No, ha? Nawa, ang pangako ng isang bagong kapanganakan at isang bagong buhay kay Jesus ay magpaalala sa atin sa kahalagahan ng isang taong muling isinilang. Mahalagang suriin natin kung nakikita ang katibayan ng isang taong muling isinilang sa ating buhay. Was there a change? Sana'y makapaghatid ng inspirasyon, kaunawaan at pag-asa ang paksang ito sa inyong buhay ngayon. Sana ma-born again yung mga minamahal mo. Sana ma-born again yung binabagian mo ng mabuting balita. Sana all. Tumayo po tayong lahat at personal tayong manalangin sa panalangin ito. Manalangin po tayo ng, sabayan niyo lang ako, no? Habang nananalangin ako, yun na rin yung prayer ninyo sa umagang ito. No, ha? Sa puso natin ito at habang binibigkas ko ang panalangin ay dalisayin nawa ng inyong puso. No? Sige po, pikit natin ang mga mata natin para makafocus tayo. Ama, napagtanto ko na ang dating buhay ko ay wala na at ang bagong buhay ay natagpuan ko na kasama ka. Nagpapasalamat ako na hindi ko na inaalala ang mga pagkakamali ko noon at muling balikan ang masamang kahapon. Nagpapasalamat akong sumunod sa landas na nilikha mo para sa akin. Salamat sapagkat ako'y napuspos ng iyong banal na presensya ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Tulungan mo po ako na maibahagi ko ang mabuting balita ng isang bagong buhay kay Kristo sa lahat ng tao. Salamat, Ama, sa mga taong inilagay mo sa buhay ko na hindi sumuko sa akin. Salamat din sa pamilya, mga kaibigan na nagbigay sa akin ng iyong pagmamahal. Pahintulutan mo akong pasikatin ang liwanag ni Kristo upang ang iba ay mapalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mahabang pagtitiyaga sa mga buhay namin. Maraming salamat din sa patuloy na gawain ng church na ito sa kabila ng COVID-19. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggang tinamo namin mula kay Kristo Jesus na Panginoon namin. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
Sige po, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa atin sa umagang ito. No? Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Magbatian tayong lahat na magkakapatid.